ano na 'no, hating gabi na. Pag-uusapan po natin ngayon ito pong nagtataka ako sa Rappler, eh, 'no. Hindi ko po alam kung bakit, pero may hinala ako kung bakit. Kasi lahat po ng media outlet ngayon parang kakampi na ni Martin, 'di ba? Ni Speaker Martin. Eh, takang-taka po ako bakit po teka muna takang-taka po ako bakit po, tila yata hindi po yata, kasama yung Rappler dito po sa mga, media na tila kumampi na kay ano 'no, kay Martin. Hindi ba talaga nagtatanong lang, mahirap na yung mahirap na magtanong, eh, 'no? Hindi naman po kay ano, kay Speaker Martin kasi napupuna ko, yung media na lang na umaatake ngayon kay Martin yung Rappler, eh, 'no? Pero hindi naman po yung atake katulad ng atake nila kay Duterte at sa mga noon kay, PBBM 'no. Yung atake po nila talagang yung medyo alanganin, medyo pa tsismis na puwede pang mahilot. Alam niyo yun, yung atakeng gano'n na, umaatake kami dahil hindi mo kami pinapansin. Media din kami, parang gano'n, eh. Ito po magkasunod pong araw 'to, eh, tsaka napupuna ko 'yan sa mga nauna pa, eh, 'no. Ito po ay, December 6 yung isa at yung isa naman po ay, December 7. So, magkasunod na araw po na pini-feature 'no, excuse me po, na pini-feature ng Rappler, ito pong si Speaker Martin. At hindi po pini-feature para i-promote 'no, pini-feature po siya in bad light. Yung nung December 6 po, ayan 'no, mapping the businesses of Speaker Martin 'no. Pinapakita po rito may mga wordings po rito yung ano, eh, yung tungkol po 'to sa Okada, alam niyo yun, yung involvement di umano, ah, ni Martin. Wala pong media nagsasalita niyan. Ako gusto ko mang i-discuss 'yan, wala akong mapagkunan ng impormasyon. Naririnig lang natin na, parang, may ugnayan si Martin diyan 'no, diyan sa problema sa Okada o, sa yung power, squabbling diyan sa leadership ng Okada na mukhang merong say si Martin. Pero gano'n lang po yung naririnig natin. Hindi po natin alam kung kanino yung walang malinaw 'no, pero itong ano, 'tong Rappler 'no, nagbibigay talaga siya ng mga data, eh, oh. Inimbestigahan nila, eh, 'no. Ayan 'no, yung at, meron pa po ritong sinasabi na 3 billion na involvement. Pero at the end sinabi rin nila na na yung pahayag ni Martin na nalutas na yung problema na 'yan ng Supreme Court nung November 28, 'di ba? Pero sa Rappler kung nalutas na ito, bakit sanay yung Rappler sa ganyan, eh, 'di ba? Sanay sila. Kaya lang, bakit si Martin ang pinupuntirya samantalang ang buong media ang pinupuntirya na si VP Sara, eh. Imposible naman pong kumampi bigla yung Rappler sa mga Duterte, eh, hindi po, 'no? Nagtataka lang po ako, sa lahat pa ng media ay si Martin pa, ta's sinundan pa po nila, parang ano naman 'no, wala silang mabigat na binibintang, panay pahap ganyan naman yung Rappler, eh. 'Di ba mahilig lang sila yung palulutangin lang nila tapos bahala na yung ibang mag-pick up, bahala na yung ibang bumira. Hindi po tayo makikibira kung ano lang yung sinasabi nila. Ang sinasabi nila tila yata si Martin ay merong involvement dun sa Okada na tahimik po ang buong media dun. Wala pong nakikialam dun.
Nagtataka tayo, bakit yung Rappler ang medyo maingay. Ikalawa, ito po, dated December 7 naman, 'no? Kasi ngayon lang nagpa-pop up, sa Twitter. Martin Romualdez and his mining interest. Ang pagkaka-tweet po niyan, the Romualdez clan's wealth can be traced back to mining. House Speaker Martin Romualdez is backing a bill that will benefit miners. O, di ba? Meron pong minahan sila Martin, sinasabi ng Rappler, na matetrace sa minahan yung kayamanan ni Martin. Tapos, meron siyang binaback up na bill, no? Bill pa lang sabi ng Rappler, hindi pa law. Kasi hindi natin nababalitaan, nagtataka tayo ng pagbabawas ng tax ng mga miners, ng mga may-ari ng mining company. Aba, teka muna. Di umano. Kaya kailangan maging maingat tayo, mga bawal magsipag-ano rito. Uy, meron palang tsaa dito. Okay. Kaya nga, 'di ba? Most untrusted sila Kaya lang, nagtataka nga ako, hindi ko naman question kung trusted ba sila o hindi. Wala akong pakialam sa away nila kung may away sila ni Martin. Kaya lang, nagtataka lang ako. May hinala ako Kaya lang, siyempre, chismis lang yun. Hindi ko nasasabihin. Kung lahat ng media ay tahimik sa mga tahimik at hindi binabanatan si Speaker Martin, bakit yung Rappler pa? Alam na alam natin yan na ang Rappler, ang ugali ng mga yan, mahilig bumira yan, di ba? Kayo na po bahala. Your common sense is as good as my common sense. Ito po, punta na po tayo rito. Siyempre, ito pong susunod nating topic. Ito po ay hindi na po ito kinakailangang ispilengin, no? Talagang kitang-kita po ito, no? Siyempre dinagdagan lang natin na dahil number 1 pa rin si Sara Duterte despite ang tagal na po, no? Kailan ba sila nagsimula? September, October, November, December. Tuloy-tuloy. Kailan ba nagsimula yung kampanya nila? August pa yata, August o September. Di ko na matandaan kung kailan nagsimula yung kampanya nila na pasamain si Sara Duterte, yung confidential fund, no? Alam po ninyo, yan pong pagpapasama kay Sara Duterte, hindi pa rin po, good news po muna, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Katunayan nga, number 1 pa rin yung DepEd. Ibig sabihin, nagkampi-kampihan na po lahat, congressman, mga sikat na personalidad ng Dilawan. Tignan nyo si Laila de Lima nakalaya po ngayon. Hindi na natin chichismisan yan na kaya napalaya para mag-i-attack dog. Hindi ko na po sasabihin na ganyan dahil wala naman tayong pruweba na ganyan. No? Kalalaya pa lang, attack dog na agad. yun, may pruweba tayo. Okay. Ito pong si De Lima, kasama po ng mga iba pang attack dog. Punteriya naman si BP Sara bilang DepEd kasi pinunteriya nila bilang BP, di ba? Pinasasama nila bilang BP. Mukhang ang punteriya nila nung BP at all cost papunta, no? Papunta doon sa impeachment. Ako, ganun ang pakiramdam ko kasi nilulutang na nila yung impeachment. Kung hindi papunta sa impeachment yung bakit nyo pinalulutang yung impeachment? Na-preempt lang po to. Opo, na-preempt po to nung sinabi po ni Pangulong Marcos na wag niyong i-impeach si Sara Duterte.
Yun, gano'ng kapangyarihan yung salita mo, mahal na Pangulo. Kaya na-preempt po yun, wala pong nagtangka. No? Kasi in-spelling nyo sa kanila eh. In-spelling nyo na ayaw nyong ma-impeach si VP Sara Duterte. O yan po yung naganap. No? Kaya namatay po yung impeachment na yun. Namatay po yun. Ang tingin ko ron, papunta sana yun dun eh. Pero dahil inunahan nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, wala na po bigla yung yung usapin ng impeachment. Ganun po kakapangyarihan yung salita ng isang pangulo. Okay. Hindi, pangalawang araw ko na po nakatulog eh. Kung malalaman niyo po kung ano po ang inakyat ko kanina, yung malaking Buddha, ang taas po. Pagod na pagod ako. O, balikan po natin to si Sara Duterte. Ngayon po, dahil number 1 pa rin, kahit na anong paninira nila, number 1 pa rin po ang DepEd. Sinisiraan po nila ngayon ang DepEd. As usual, yung mga walang katuturang paninira. Okay, basa po tayo. Baka sabihin nyo, wala naman eh. Pinalalala ko lang. Okay. Halimbawa, ito si Laila de Lima. Ayan, no? I've been ridiculed. Ngayon, binanata na siya. I've been ridiculed for my call for VP Sara to resign as DepEd Secretary. Kita mo, nananawagan ka, resign si DepEd Secretary. Let me further elucidate this nothing new. In all governments in the world, a cabinet minister is only expected to resign as such once she voices out different policies than the cabinet publicly. Yan naman po, no? Pinagre-resign po nila si Sara Duterte, no? Dahil iba raw yung sinasabi niya sa sinasabi ng Pangulo. Ano ba yung sinasabi niya kakaiba na sinasabi ng Pangulo? Peace talk po ay ano po ba? Yung po bang ICC? Ang alam ko po, ICC, pareho sila eh. No? Huwag niyo po lituhin yung mga tao. Pareho po sila pwede na lang kung babaguhin talaga ni Pangulong Marcos yung kanyang sinasabi sa ICC. Pero pareho po sila sa ICC. Di ba? Sa peace talk po ba? O sa peace talk, hindi sila pareho. Hindi na. Kaya lang, ang problema po doon, bawal po ba magsalita si VP Sara na hindi siya pabor? Maski nga yung AFP chief, si General Bronner, nagsalita na. Marami po ang naniniwala kay VP Sara. Ayaw nila makipag-peace talk. Hindi po laging kumukontra si VP Sara. No? Tandaan niyo yan. Kailan po kumontra si VP Sara sa sinabi ng Pangulo? Hindi pa po. Ngayon pa lang. Sa peace talk pa lang. Alam niyo kung bakit? Hindi ba alam ni Pangulong Marcos na ayaw makipag-peace talk ni VP Sara? Alam niya yan ka. Dapat lahat ng sinasabi ng Pangulo, sinusuportahan mo. Kung hindi mo, ito yung angulo nila dyan ha. Kung hindi mo na sinusuportahan, mag-resign ka na. O si Laila de Lima lang ba nagsabi niyan? Hindi po. Ito po, mga bago po to ha. Mga bago po to. Ito po si Arnel T. Congressman po to ng LPGMA. Okay. So tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration, which sa ngayon, boss niya yun eh. Pareho eh, di ba? Pareho na sinasabi. Isang congressman na hindi niya kapartido at isang dating senador at dating kalalaya lang po,
sa piyansa, pareho sila ng tono eh. Kung hindi na gusto, sa madaling salita po, eto po, ulit-ulitin ko sa inyo, baka ako lang po nagsasalita ng ganito. Tama po yun sa biglang tingin, no? Kung kinukontra mo yung gusto ng Pangulo ng Pilipinas, gusto ng Pangulo na magpisto, ayaw mo naman. Tama nga mag-resign ka. No? Pero hindi po yun yung sirkumstansya ni BP Sara at ni PBBM. Sila po ay hindi po magkapartido. Sila po ay dalawang malaking puwersang pampolitika na nag-uniteam. Babalik ko lang po sa inyo, no? Baka sabihin niyo, paulit-ulit naman to si Badong. Okay lang po makulitan kayo sa akin. Kasi dapat ma-realize natin to eh. Yung pagtakbo po ni BP Sara at ni Bongbong Marcos bilang unity team ay produkto po yan ng pag-uusap nila bilang unity team. Hindi po tumakbo si BP Sara na nagmakaawa, kunin mo akong Vice President. At lahat ng gusto mo susundin ko. Wala pong ganong usapan. In fact, ayaw tumakbo ni BP Sara. In fact, yung mga Marcos ang nagpupunta sa Davao para ligawan si BP Sara. Para patakbuhin under ng unity team. At hindi po pwede, no? Hindi po pwedeng nakipag-unite si BP Sara nang wala silang matinong usapan. Kahit wala po ako sa usapan na yun, no? Tinitiyak ko po sa inyo, malinaw po yan sa lahat ng binibitawan nila sa kampanya nung sila po'y nangangampanya, no? Tinitiyak ko po sa inyo, ang linaw po ng kanilang pagkakasundo. No? Kaya nga unity may pinagkasunduan. Hindi po bobo si BP Sara na nanligaw kayo, wala kayong naging usapan. Oh, BP Sara, gusto ka namin patakbuhin bilang Vice President pero ako masusunod. Wala tayong dapat pag-usapan dahil presidente ko, susunod ka lang sa akin. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo lang. Malamang po, no? Malamang po hindi po ganoon ang pinag-usapan nila. Hindi naman bobo si Sara Duterte. Malamang ang pinag-usapan nila yung laman ng kanilang mga sinasabi noong kampanya. Ano po ang laman ng kanilang sinasabi noong kampanya? Itutuloy namin ang mga proyekto ni Pangulong Duterte. Isa yan na malamang na pinagkasunduan. Ikalawa, hindi namin papapasukin ng ICC. At ikatlo, proyekto po yung NTF-ELCAC eh. Matatapos na, hindi na pa pala ngatlo. Kasama na rin pala yun. Kung itutuloy po pati yung NTF-ELCAC, ano po ba layunin ng NTF-ELCAC? Tapusin na yung insurgency. So kasama po yan. Imposible naman na wala silang pinagkasunduan. Ang unit team nila, eto kasi gusto nilang palabasin. Vice President ka. Cabinet official ka. Pagsisinungalingin. Pagsisinungaling. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ako? Wala talaga silang pinagkasunduan? Naniniwala po kayo, kayong mga nakikinig, kahit konti lang tayo. Naniniwala po kayo na ang tanging kasunduan nila, tatakbo kong president, ikaw tatakbong vice president. Lahat ng gagawin ko, ano mo lang ha? Ako pa sinungaling ngayon. Nakinig po ba kayo sa mga sinasabi nila nung eleksyon, nung kampanya? Hindi nga po. Nakinig po ba kayo? Hindi nyo po ba naririnig sila sa speech nila na itutuloy nila yung mga programa ni Pangulong Duterte?
Nakinig po ba kayo sa lahat na interview ni Pangulong Marcos? Hindi niya pa papasukin ng ICC? Ito po, yung tinatanggi nito ni VP Sara, kasunduan po nila yan. Natatapusin nila sa pamamagitan. Kaya nga vice chairman pa si Sara Duterte. Kaya nga vice chairman siya ng NTF-ELCAC eh. Babaliwalain nyo lang yung NTF-ELCAC kung magpipistok pa. Sabihin nyo po nagsisinungaling ako. Sino ba yung nagsabi nagsisinungaling ako? Naniniwala kayo na wala silang pinagkasunduan na yun sa unity? Ibig nyo sabihin, tama si De Lima na masakit din, no? Mapagbintangan ka pa ng mga sinungaling ka. Sino ba yung nagsabi nun na nagsisinungaling ako? Pagsisinungaling, taripe. Sige, sabihin mo kung ano yung sinungaling ako. Dinamay mo pa yung Diyos at batas ng tao. Ano yung pinagsinungaling ko? Ang hirap naman tanggapin yan, no? Asan ka na? Tuwan-tuwa ka dahil nabwisit mo na ako. May nalalaman ka pang pagsisinungaling. Okay, balik po tayo. Yan po yung una nila. Pinagre-resign nila kasi iba raw yung sinasabi ng Pangulo. Kung kumukontra ka na rin lang, mag-resign ka na. As DepEd, mahirap naman yung sa gabinete. Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin, no? Okay. Pero, eto nga po, asan na ba si Barry? Ngayon, iba na po, no? Alam nilang hindi uubra yun eh. Pinagre-resign pa rin ni Barry. Pero dinagdagan na niya. Okay. Ito po ang pinagre-resign, tandaan po ninyo ha. Pinagre-resign ni Barry. Si Barry Gutierrez naman to. So si Arnel T, pinagre-resign si BP Sara, si Congressman yun. Marami pa yan. Huwag kayo mag-alala. Abangan nyo po kung sino mga congressman pa yung mananawagan. Simula pa lang po yan. Si Laila De Lima, pinagre-resign si BP Sara. Si Barry Gutierrez, pinagre-resign. Nakita niyo yung pagkakapareho? Pagkakapare-pareho? Pinagre-resign sa DepEd. Pinagre-resign niya, number 1 nga ang DepEd. Ibig sabihin, gusto ng tao ang ginagawa ni BP Sara sa DepEd. Pag hindi nyo gusto, mag-resign. Okay. Huwag nga kayong gawa ng intriga. Dami dito galing kay Trixie. Ano po ibig mo sabihin? Hindi ko po kaaway si Attorney Trixie o kung ano pa man. Sabihin nyo lang po kung ano yung gusto nyo. Kasi ang dami yung mga paek-ek eh. Well, hindi ko naman po tinatalakay si Trixie. Ano po bang gusto niyo sabihin tungkol kay Attorney Trixie? Ano po yung gusto niyong paninira kay Attorney Trixie? Ano po? Bakit po pinapasok niyo si Attorney Trixie? Ano pong problema natin? May time po kayo para magtanong eh. Ha? Patapusin niyo lang muna. May madaling araw na oh. Okay. Konting paglilinaw, sabi ni Barry Gutierrez. Kung ano ba talaga ang trabaho ng DepEd Secretary.
Baka kasi nakalimutan nasa gitna tayo ng krisis sa edukasyon. Barry Gutierrez, hindi nakakalimutan. Kasi po lilinawin nyo. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit nyo na pinapasok. Kala ko naman kung ano, dami ditong galing hindi ko po alam Hindi ko po alam yung mga gusto nyo. Kaya nga po galing lang doon, may nangulit, sinungaling daw ako. Hindi ko naman alam kung ano naman yung ibig mo sabihin. Kaya nga po, pakilinaw nyo po muna nyo lagi, no? Kasi hindi po ako, yung pala, wala naman pala kayong binabanat. Okay, balik na po tayo. Konting paglilinaw lang kung ano ang trabaho kung ano ba ang trabaho ng Defense Secretary, baka kasi nakalimutan. Nasa gitna tayo ng krisis sa edukasyon. Alam mo, Barry, yung bunganga mo, no? Ikaw ang kala mo, napakahusay mong tao. Mahusay pala kayo, ba't hindi nyo na ipanalo? Bakit hindi nyo na ipanalo si Leni Robredo? Diba? Bakit hindi nyo na ipanalo si Leni Robredo? Kayo ni Laila de Lima. Ang gagaling nyo, no? Okay. Dinagdagan niya yan. Ito kasi ang sabi niya. Ang hindi kasama sa trabaho ng DepEd Secretary makialam sa investigasyon ng ICC. Kumontra sa desisyon ng pambansang pamahalaan pagdating sa pistok sa rebelde. Makiribon cutting sa mga pribadong kumpanya. Sumipsip sa China. Akalain ba ninyo na una pang bumati ang DepEd Secretary ng Independence Day nila na nagpilit pang magwikang Chino? Alam mo yan, Barry Gutierrez, no? Yung sinasabi mo na pro-China, hindi bumenta yan. Isipan ng iba, no? Hindi bumenta yan. Katulad din yan ng hindi bumenta yung war on drugs nyo, yung pagbanat nyo ng war on drugs, no? Hindi po bumibenta yan Okay. Ngayon, yung sinasabi mo sa iba, na hindi kasama sa trabaho ng DepEd Secretary ang ICC. DepEd Secretary lang ba siya? Hindi ba Vice President siya ng Pilipinas? DepEd Secretary lang ba si Sara Duterte? Hindi ba anak siya ni Pangulong Duterte? DepEd Secretary lang ba? Hindi ba siya ka-unit team ng Presidente ng Pilipinas? Paalala ko lang sa'yo, unit team sila. No? Okay. Ang ibig mo bang sabihin, wag makialam si Sara Duterte kahit na may kasunduan sila na hindi papapasukin ng ICC? Sabihin mo na anong patunay ko na may kasunduan sila. Alam mo ba ibig sabihin ng kasunduan? Nagkakasundo sila na hindi papapasukin ng ICC. Kaya ayokong pumatol dito sa mga tukmol na to. Kung ano-ano na mga pinagtatalunan ninyo. Mga nanggugulo lang kayo Merong tricksing sinasabi, may maharlikan sinasabi. Kandidato ba yung dalawa na yan? Pinagre-resign ba sila? Alam nyo, inaabalan nyo yung namin yung kung gusto nyong inaabalan nyo yung aming diskusyon Wala namang katotoran. Gusto nyo magtanong, patapusin nyo lang. Okay. Hindi lang po siya DepEd Secretary, no? Pwede po siya makialam. Lalo na kung maapektuhan siya. Sinasama na nga siya sa ICC ngayon. Kasama na siya sa gustong kasuhan. Di mo ba alam yun? Para saan pat Vice President ka kung gagaguhin ka lang ng kahit sino? Vice President siya ng Pilipinas. Sa tingin mo, dapat gaguhin lang yung mga Vice President?
Ginagago ninyo yung Vice President ng Pilipinas eh. Hindi lang siya DepEd Secretary. Alam niyo kung bakit inuulit-ulit nila yung DepEd Secretary? Gusto nilang pasamain si VP Sara bilang DepEd Secretary. Kala nyo walang kampanya. Kampanya po lahat yan. Sa Dilawan, kampanya po lahat yan. Ang kampanya po nila ngayon ay pasamain bilang DepEd Secretary. Ito po, mamalutang. Nanlilin lang na naman. Mas mataas pa daw yung travel expense. Ayan, DepEd travel expense more than the Office of the President's travel expenses in the proposed 2024 budget. Okay. Tapos pinakita nila, ang Office of the Secretary of Education ay 3.67 billion. Samantalang kay Pangulong Marcos daw ay 1.148 billion lang. Okay, hindi ko po alam kung bakit mas malaki. No? Ito kasi problema eh, no? Yung confidential fund, discretion po 'yan ng discretion po 'yan ng Congress. Kung binigay po 'yan ng Congress, wala pong problema, 'di ba? O dahil inintrigan niyo yung confidential fund at sinakyan ng pinuno ng Kongreso, so pinatanggal yung yung confidential fund, pero wala silang naging doon. Wala silang naging, 'di ba? Wala silang nahita. Number 1 pa rin si Sara Duterte. So wala sa paninira nila sa confidential fund, wala silang nahita. Uulitin niyo na naman ngayon. Ang sisiraan niyo naman yung pagiging yung budget sa DepEd ni Sara Duterte sa travel. Travel ba? DepEd travel expenses. Okay. Ang tanong ko lang, ano po ang problema ngayon kung may travel expense yung si VP Sara Duterte? Inaprubahan na po ng Congress yan eh. Ano po ang problema ninyong mga meron? Wala po eh. Illegal po ba yan? Hindi po. Wala pala, hindi pala illegal. May karapatan po ba si VP Sara na bumiyahe? Opo. O ano po ang problema? Katulad po ng confidential fund, pinasasama lang po nila si VP Sara. Pero kabaliktaran po nagaganap eh. No? Hindi ko po maintindihan kung saan nagmumula to, pero sinisimula na po nila na ang laki ng budget ng DepEd. Obvious po ba na pinakamalaki po ang budget? Alam niyo po ba na noong araw pa at nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas na dapat education ang may pinakamalaking budget sa lahat? Baguhin niyo po muna yung konstitusyon bago niyo questionin. O kaya, magsabi po kayo, ano po ang illegal sa pagkakaroon ng budget ng DepEd, sa pagta-travel ng DepEd. Kasi kung hindi po illegal, binigay po ng Congress yan. Yun nga pong confidential fund na hindi rin illegal, tinanggal na ng Congress. Tapos na po yung budget, pinasa na po. No? Pinasa na po. Ngayon kung gusto niyo ng either pag-resignin o tanggalan ng budget yung DepEd, mananagot na po kayo sa taong bayan yan. Kasi hindi naman po confidential fund yan eh. Hindi nyo na po pwedeng ikatwiran na yung dating DepEd Secretary ay walang budget sa travel.